This is what I got. This is what I got, guys. Wow. So guys, ngayon i-harvest ko na lahat ng tomatoes. Diyan, mga kamatis. Kasi, again, sobrang lamig na talaga dito. Pero yung mga sunflower ko, magaganda pa rin. Yan, tignan. Pero yung iba lantahan na. Yan. Tapos tignan nyo yung mga maliit na sunflower ko dito. May bubuyog. Ayan, madami sila dito. Tapos eto, sobrang ganda din. Yan oh, di ba? Wow, yellow na yellow. Tapos ito yung pinaka-paborito kong variety. Tinatawag niya teddy bear variety. This is teddy bear variety, you know. Very beautiful type of sunflower. Itong dito. Ang cute nito. And then, ito yung tinatawag kong sunflower patch. Dito naman, meron akong giant sunflower. Ayan. Tapos, teddy bear variety of sunflower. Tatlong sunflower to magkakaiba. Ayan o. Ganda o. Ayan. Ito. Ganda o. So, bago tayo mag-harvest ng last cherry tomatoes, tignan muna natin tong garden. I-appreciate muna natin. Tapos again, as you know, guys, sinanggalan ko na siya ng bulaklak. So para iniisip ko para mag-focus na lang siya para palakihin itong mga corn cobs niya. Ayan. So para siyang patay, pero guys hindi siya patay. Tinanggalan ko lang siya ng tops. Pero yung iba, meron pang tatlo dito. Just in case kailangan nila ng pang pollinate. Yan. So ito na yung mga corn natin. Medyo maliliit pa sila. I still have 1 more month to wait. Ayan o. Tapos ito yung patatas ko. Ito wala akong inaasahan dito kasi nga na peste, parang ganun. Alam nyo ba nung tinanim ko yan, daming niyan, daming worms. Kaya ako siya transplant dyan. Pero tignan natin, who knows, diba? Tapos ito yung pinaka sunflower ko. Giant sunflower. Yan. So, dyan muna siya hanggang madry. Tapos ito yung marigold ko, guys. Cabbage. Ito. Like, actually, pwede na siya eh. Pero, I'll give her 1 more month, including that one. And then, that's my marigold. And look at my mini sunflower. Very cute. Ito na yung i-harvest natin. Green pa siya, guys. Pero again, yan, mahihinog yan sa countertop. Yan, ang ganda nyo. Pakita mo yung mukha mo. Show your face. Hindi ko siya lalagay. Medyo madumi. Pero that's fine. Yan. Ito perfect 10 to. Walang kabawas-bawas. Yan. Wow! Actually guys, most of my cherry tomatoes, ginawa ko siyang pasta sauce, which is naubos na. And then some of it I dried. In-oven dry ko siya. Tapos nilagay ko siya sa olive oil. Yeah, this is my this is my first plant. Tapos tatanggalin natin siya. Tapos ilalagay natin siya sa compost bin. Ooh. And then tignan nyo guys, oh. Look at the roots of my cherry tomatoes. You can see that my plant is very healthy. So look at the root system of my cherry tomatoes, right? So again, you can tell that my cherry tomatoes is really healthy. Ayan, nakakalungkot kasi gardening season has come to an end. There you go, guys. Beautiful harvest. Did you know that I didn't expect my plant to bear a lot of fruits, I mean vegetables. So look at this, perfect 10. Diba? Sobrang ganda niya. Yeah, because again, as you all may know, this is my first time to grow vegetables.
natanggal. Ayan. I'm pretty sure that this will ripen in my kitchen countertop. Yan o. Tanggalin na natin yan. 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 Tapos sa gitna, sa taas. So, ayan siya guys. And then ito. This one. Very green pa rin sila. But again, in 1 week, believe me guys, kaganyan na siya in 1 week, and then actually in 3 days nga eh. In 3 days, maano na yan. Tutubo na siya. I mean, hihinog na siya. Hihinog na ang tomatoes. Oh, ang ganda oh. Wow. Ayan. Yan. Oops. Yan. Ganda oh. So, kuhanin natin siya sa, tapos meron pa siya dito. Ayan oh. Dami, di ba? Okay. Tanggalin mo ng ganyan. Oops. Tapos meron pang isa dito. There's one more here. There you go. Tapos tanggalin mo yung mga maliit lang yan. Diba? Okay, next one is ito. 1, 2, and then ito 3. Maliit pa, so tanggalin natin ng ganyan. Tapos ito, dami nito ah. So yung mga maliit, tanggalin mo ng ganyan. So okay, then yung nakuha natin sa isang puno. So harvest update. Hinahulog yung ano, nahulog yung, teka. So this is the harvest update. Tapos madami pa tayong i-harvest. Yan. Yan. Lagyan mo yan. Ito. Yan. Wow. Isn't it amazing? Right? Yeah. Yan. So, yeah. Tagilin mo yan lahat. Buti hindi ako bumili ng ano, trellis na yan. Ang mahal sa Dollarama, mga $5 isa. Yan o, again, root system. So, itapon mo siya. Itapon mo sa harap. Yan. Dami ko ding biniling ganito oh. Kasi, kailangan mo nga siyang ano, kailangan mo siyang itali or else matutumba yan. Kasi nga, sobrang tangkad ng variety na to. So ito lalagay ko sa garbage kasi hindi naman to nabubulok. Ayan. So next in line ito. Nakikita nyo. Ayan, nakikita nyo siya. Alam nyo, ito yung pinakamalaki na tanim ko. Nakamatis. So tatanggalin mo yan. Ayan. Yan siya. So lagay mo yan. Dami, grabe na nakuha natin. Dami na nating na-harvest guys. Hidodry ko na naman to, tapos ano, lalagay natin sa olive oil. O kaya naman gawin natin siyang marinara pasta. Manamis. Ito pala yung pinakahaba kong ano, pinakamalaki kong naitanim. Tingnan naman oh. Actually dapat mabubuhay pa nga ito kung hindi malamig eh. Alam niyo yung ano, mga tanim sa Netherlands, yung nasa greenhouse, grabe yun, ilang buwan yun, maabot yata 1 taon. Kasi nga nasa controlled environment sila. So their farm is in controlled environment, kaya matagal silang mamatay. Right? Harvest pa rin tayo habang nagsasalita. Yan. Dami oh. So tatanggalin mo yung mga maliliit. Yan, tira mo yung mga yan. Yan. So tanggalin mo ulit to.
Again, makikita mo gaano ka healthy yung yung tanim dahil sa roots. Okay, tapos next one. Yan. Naku, ang dami ko nang nakuha. Ganda oh. Ang galing mo. Yan oh. Perfect 10. Wala man lang bahid ng hinog. Yan. Alam nyo guys, ang dami palang natutuwa sa sa gardening na ginagawa ko. Grabe. Hindi ko akalain na lalaki yung channel natin na ganito. Actually, katuwaan ko lang to eh. Kasi nga, nung summer, again, kung nakasubaybay kayo, parang got burned out with my work. Ayan. Tapos naisipan kong why not do gardening kasi parang gusto ko naman siya. And then nakaka-relax naman talaga yung pagga-garden. So, nag-search ako ng community garden here in Thunder Bay. And then I came up sa website ng Confederation College, which where we are right now. So we are in the vicinity of the college, guys. So nasa loob tayo ng college. Ayan, dito mo lalagay yung camera para makita mo yung mga kamatis. Yan. So I rented a plot. Parang 25 per plot, guys, which is $25 per plot, which is very cheap. I find it very cheap. So ito malilit po. Actually hindi yata pwede to. Pero so ilagay mo dyan, sayang naman. So again, I find it very cheap. Originally dapat isang plot lang yung i-harvest ko, but I decided na parang ang late naman, gawin ko ng 3 para madami tayong maitanim. So yun, nakapagtanim tayo ng sobrang dami. Nakatulong din tayo guys kasi nag-donate tayo sa church. Ang ganda oh. So nakatulong tayo sa church, nakapagbigay tayo ng fresh and organic vegetables sa mga nangangailangan, di ba? Again, check out the roots of my cherry tomatoes. Remove all the trellis. Ayan, last two, ayan o, yan, last two. So yan, ganda o. Next year kapag nandito pa ako sa Thunder Bay, I might again do this, and then madami akong itatanim ulit. So again, if I'm still here in Thunder Bay at hindi pa ako nagmo-move sa somewhere else in Canada, some part of Canada, I might rent like 10 plots. So that's gonna cost me around $250 if they will retain the rate, which is $25 per plot. But again guys, there is so much you can grow in a small space. Imagine one plot is 2.5 by 4.5 meters, and then I planted a lot with I planted a lot in each plot. Imagine. Tapos parang again nakaka-relax nga talaga siya because you can keep yourself grounded. But disclaimer, I mean gardening is not for everybody. It's not for everyone. Oh. Yan. So we are in the last. Wow, eh? Look. We are in the last tomato plant. Yan. Yan. Wow, grabe, ang dami ko. Ang dami. Paano ko kaya? Yan, ganda oh. So tatanggalin ko yung mga maliliit. Yan. Yan. Tikman natin to. Maasim pa. Maasim pa siya mga kaibigan.
Pero kapag nahinog yan, tamis. Mas matamis pa sa asukal. You know. And then last one. Yay! Galin natin yan kasi balit masyado. Yan o. So ayan na. Sa wakas na tapos na yung pag-harvest natin. Medyo nakakalungkot kasi tapos na yung gardening season. Niisip ko na naman kayong gagawin ko tuwing winter. Siguro magtrabaho na naman ako. Para ano, madaming maipon, di ba? Papakita ko sa inyo yung na-harvest ko. Sobrang dami. Ay, basang-basa na yung pa ako. So guys, are you ready? So, I remember I harvested all of my tomatoes because the gardening season is almost over. And this is what I got. This is what I got, guys. Wow. Look. This is what I got. All of my remaining tomato plants. Okay. Again, as you all know, I'm gonna put this in my kitchen countertop. And then para ano sila? Mag-ripe or anong tawag again sa ano sa in Tagalog, ripe, mahinog, para mahinog siya, so I can bake them, dry them in oven, and then store them with olive oil. Wow, wow. So this is my remaining tomatoes. Actually, you can pickle as well tomatoes. I didn't know that, but yes, you can pickle them. Wow, guys. So, this is all my cherry tomatoes of the season. Oh, naguhulog na sila. So, ayan guys. Yun yung nakuha natin ngayon. So, thank God. Ngayon, maglilinis muna ako and then I'll upload my video every 3 days kaya. Thank you very much. Our channel is still growing, so I'll see you in 3 days. Bye-bye.